Alam mo ba na ang mundo ay mabilis na nagbabago at ang mga palatandaan ng katapusan ng mga panahon ay hindi mapagkakamalian? Ang mga hula ay mabilis na nagaganap, kaya't marami ang nagsisimulang mapagtanto na hindi lamang ito mga likas na pangyayari. Ang mga senyales na ito ay nagiging mas madalas na nagpapahiwatig na maaaring malapit na ang katapusan ng panahon. May mga tao na tinuturing silang mga simpleng pagkakataon o likas na kalamidad, ngunit nakasulat ito sa mga kasulatan bilang mga potensyal na senyales ng pagbabalik ni Hesukristo. Ayon sa Mateo 24 at 2 Timoteo 3, ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay kinabibilangan ng pagtaas ng pandaigdigang kaguluhan, malawakang panlilinlang sa relihiyon, at mga natural na sakuna. Ang mundo ay saksi sa pagtaas ng kawalang batas at kaguluhan na pinaniniwala ang tumutugma sa hula sa Biblia. Mga tao, panahon na upang yakapin ang tunay na landas na nagdadala sa kaligtasan. Huwag maghintay hanggang sa huli na upang lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang awa. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ang pag-asa ng mundo at ito ay ipinamamalita sa lahat ng dako sa mga kontinente at wika. Ang mensaheng ito ay hindi nilalayong magdulot ng takot kundi upang hikayatin ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Ang huling kabanata ng kasaysayan ay isusulat ng mga taong matatag sa Kristo at nananatiling tapat sa kanyang salita. Ang oras para kumilos ay ngayon, hindi bukas, dahil ang pagdating ng Panginoon ay maaaring maging malapit na sa anumang sandali. Tingnan natin ang isang mahalagang kasulatan na sinabi ni Jesus na matutupad bago ang kanyang pagbabalik. Mateo 24:4 ay nagsasabing, "At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipapangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas." At sa kasalukuyan, tulad ng nakikita mo, ang mga tao ay nangangaral at nagbabahagi ng ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo upang tuparin ang propesiya na ito. Ang ebanghelyo ni Hesukristo ay naririnig sa bawat wika at bansa, umaabot sa mga dulo ng lupa. Ang mga ganitong pandaigdigang pagsisikap ay kinakailangan upang tuparin ang pangako sa Biblia at ihanda ang mundo para sa kanyang pagdating. Ang mga salita ng propesiya ay patuloy na nahahayag habang ang mga bansa ay nagtataas laban sa mga bansa at mga kaharian laban sa mga kaharian, na tunay na nangyayari sa makabagong mundo ngayon. Magkakaroon ng mga tagutom, lindol at mga natural na sakuna gaya ng inilarawan sa Mateo 24:6-7. Sinasabi din nito, "Makarinig kayo ng mga digmaan at mga bulong-bulungan ng digmaan, ngunit tiyakin ninyong hindi kayo mababahala." Hindi maaring magpabaya ang mga tao. Kailangan nilang gumawa ng tamang desisyon ngayon upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa pagdurusa sa hinaharap. Ang mga kaganapang ito ay hinulaan ng may kalinawan at pag-aalala sa mga kasulatan. Ang Biblia ay nagsisilbing babala at pangako ng kaligtasan sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa salita ng Diyos. Mahalaga ngayon higit kailanman na pahalagahan ang mga babalang ito at maghanda sa espiritual para sa mga darating. Hinihikayat ang mga mananampalataya na palalimin ang kanilang pananampalataya, manalangin at walang humpay na ibahagi ang ebanghelyo. Ang mga huling araw ay minarkahan ng kaguluhan, ngunit pati na rin ng pag-asa para sa mga nagtitiwala sa banal na plano ng Diyos. Bawat kaluluwang nailigtas ay nagdaragdag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos at natutupad ang kanyang banal na layunin. Kaya't hinihimok ko kayo ngayon, gawin na ang inyong desisyon, lumayo sa pagdududa at yakapin ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Tulungan ang iba na makita ang kahalagahan ng mga hula at hikayatin silang hanapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ibahagi ang ebanghelyo ng may tapang, pinaalalahanan sila na ang mga bagay na hinulaan ng Biblia ay nangyayari ngayon sa kanilang harapan. Hikayatin ang iba na taimtim na hanapin ang Diyos at ihanda ang kanilang mga puso para sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Malinaw ang mga senyales at nagsimula na ang pagbibilang, panahon na para piliin si Kristo. Huwag balewalain ang mga babalang ito, kundi tanggapin ang mga ito bilang isang paanyaya sa kaligtasan at walang hanggan buhay. Ang biyaya ng Diyos ay magagamit sa sinumang handang tanggapin ang kanyang pag-ibig at katotohanan. Habang ang mundo ay nagiging mas madilim, ang liwanag ni Jesus ay mas nagniningning para sa mga naniniwala. Maging mga ambassador tayo ng pag-asa, ibinabahagi ang magandang balita ng walang pagod sa lahat ng ating makakasalubong. Tandaan, bawat pagsisikap na ipalaganap ang ebanghelyo ay isang hakbang na mas malapit sa pagtupad sa pangako ni Jesus. Manatiling mapagmatyag, manatiling mapanalangin at magtiwala sa banal na oras ng Diyos. Maaaring papalapit na ang huling panahon, ngunit ang tagumpay ay para sa mga nananatiling tapat hanggang sa wakas. Malapit na ang pagdating ng Panginoon, kaya't ihanda mo ang iyong puso at kaluluwa ngayon. Magalak sa pag-asa ng kanyang pagbabalik sapagkat ito ang pinakahuling pangako ng kaligtasan. Naway tayong lahat ay manatiling matatag sa pananampalataya, isabuhay ang pag-ibig, at ipahayag ang magandang balita hanggang sa siya'y muling dumating. Sama-sama, ating tuparin ang dakilang misyon at dalhin ang marami sa kaligtasang kaalaman kay Hesukristo.